Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Unang Sabado ng buwan, kaya ating pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Kaya naman patuloy tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos. Magpasalamat sa biyayang handog ng halimbawa ni na San Gregorio at ng mahal na Birheng Maria upang ating tularan sa kapakumbabaan. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ng iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ay ginamit kong halimbawa upang matutuhan niyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ni numan ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigitan ninyo sa iba't iba? Hindi ba't ang nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyan na, mayayaman na kayo, kaya pala'y hari na. Hindi na ninyo kami isinama. Sana nga naging hari kayo, upang kami na may maging hari. Kasama ninyo, sapagkat sa wari ko'y kami mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay ang taong nahatulan ng kamatayan, isang panuuri ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami, mga hangal, alang-alang kay Kristo. Kayo naman marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo malalakas, inahamak kayo, pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Napapagal kami upang may ipangtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumani na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami para mga yagit na pinahamak sa uri ng mga tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko upang tihiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minahal, sapagkat maging 10,000 man ang iyong guro. Tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang iyong Ama, sapagkat kayo naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ipinangangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa puhon ay Diyos handang tumulong.
Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, kalakip doon, habag at awa. Siya'y nakikinig, handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yang kailangan ninyo yung mga taong may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, inahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama'y wawasakin niya, walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan, nasa ngalan niya'y banal, lahat ay magpupuri magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sino nga ba ang taong mabilis humusga? Sino nga ba ang tao na mabilis makakita ng kamalian ng iba? At sino ang yung mga tao na mabilis magkahon ng kapwa? Yan yung mga taong mayayabang. Yan yung mga taong walang kapakumbabaan, na ang tingin sa sarili ay siya ay magaling. Kaya nga kung mabilis kang humusga, mabilis mong nakikita ang sira o kasiraan, kahinaan ng iyong kapwa at iyong agad na hinuhusgahan ng iyong kapwa, baka mayabang ka. Yan ang nasa ebanghelyo natin ngayon. Mabilis na nakita ng mga Pariseo ang kamaliang nagawa ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kautusan ay mali ang pagkuha ng trigo at pagkain ito, sapagkat bawal magtrabaho, bawal kahit pumitas sa araw ng pamamahinga, pero ginawa pa rin ng mga alagad dahil sa kanilang gutom. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, tinuturo sa atin ang kapakumbabaan, tinuturo sa atin na dapat makita muna natin yung ating mga kahinaan upang sa ganun, hindi kaagad tayo makapanghusga. Paano natin malalaman kung tayo nagiging mapagpakumbaba? Paano natin nakikita sa kapwa ang kanilang pagiging mapagpakumbaba? Kapag nakikita din nila yung kahinaan ng kanilang kapwa at hindi hinuhusgahan, bagkos tinutulungan.
Bakit? Ano ba ang mindset ng isang tao na isa na mababa ang loob? Kapag nakita niya ang kanyang kapwa, may kahinaan, may nagawang mali, anong isipin niya? Ay hindi ko huhusgahan yan. Sapagkat kahit ako, mahina rin. Kahit ako nagkakasala din, uunawain, papatawarin, tutulungan sa kanyang kahinaan. Pero kung ang tingin natin, mali ang ginawa niya, mali ang ginawa mo, dapat ganito, dapat ganyan. Nakikita mo sa sarili mo, napakataas mo, napakagaling mo, kaya ka nagtuturo, kaya ka nagsasabi. Tulungan mo, ipanalangin mo, huwag mong lalong ibagsak, huwag mong lalong husgahan, huwag mong ikahon ang iyong kapwa. Sapagkat kung tayo patuloy na mananatili sa ating kataasan, sa ating kayabangan, walang biyaya ang darating sa atin mula sa Diyos. Masasayang yung patuloy na pagbuhos ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At kung sino pa yung ating tinututya, kung sino pa yung ating sinasabihan, na yung ating hinuhusgahan, sila pa ang magiging mas mapalad, lalo na sa kaharian ng langit. Kaya ngayon ang ipinapakitang halimbawa sa atin ng mahal na Birheng Maria, pagpapakumbaba, na kahit alam ng mahal na Birheng Maria na mahirap ang mga bagay na kanyang daranasin, bilang ina ng Diyos, patuloy siya, nanatili siya sa pagpapakumbabaan at nanatili nagpasailalim sa biyaya at lakas ng ating Panginoong Diyos. Gayon din ang halimbawa ni San Gregorio. Bagaman siya ay Santo Papa, siya ay gumawa at tumulong sa mga mahihirap. Marami siyang ginawang reforma o pagbabago para sa simbahan sa ikasasaayos nito. Isa nga sa mga reforma o sa mga ginawa ni Papa San Gregorio ay ang Gregorian chant, mga awitin, lalo na para sa mahal na Birheng Maria. Gayon din, lalong-lalo na ang taguri na kanyang sinabi sa kanyang sarili, Servus Servorum Dei. Anong ibig sabihin ito? Servant of the servants of God. Kung merong mga alipin ng Diyos, ako'y mas mababa pa sa mga aliping ito. Isang Santo Papa ang nagsabi niyan. Kaya nga ngayon, atin siyang dinadakila at tawag sa kanya, Saint Gregory the Great. San Gregorio Magno, o dakilang Papa San Gregorio. Ngayon, dinadakila siya dahil sa kanyang kababaang loob. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, yan ang paanyaya sa atin. Patuloy na magpakumbaba, patuloy na makita ang ating kahinaan, patuloy na sa kahinaan natin ito, alam natin na ang lakas natin ay nasa Diyos. At gayon din, nakikita natin ang pangangailangan at kahinaan ng ating kapwa, hindi upang husgahan sila, kundi upang tulungan, ipanalangin, at patawarin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Kaya't sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ng aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwas sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan ng mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando ng aming patron, ni Papa San Gregorio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, pangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salos sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kanilang anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod din po ang panalangin at pagbabasbas ng mga religious articles. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay. Hinhiling naming basbasan mo mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pagkalabin sa pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala, mga kasangkapan sa pananalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong patuloy na nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salve Regina.